Mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, hangang-hanga po mga kabida, no? Ito kong si Larry Gadon, ano po, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po mga kabida, no? Sa kanya hong katalinuhan daw, okay? Dahil daw dito sa kanyang katalinuhan po mga kabida, believe daw ito kong mga world leaders daw sa Pangulo, ano? Sabi po ni Gadon, ano po, mga kabida. Ito babasahin ko lang po, ito pong article ng Masang Pilipino, ano, mga kabida. World leaders believe umano sa katalinuhan ni PBBM ayon kay Gadon. Okay? Sa isang pahayag, iginiit ng PCG Rear Admiral na si Larry Gadon na hindi kapanipaniwala ang aligasyon na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon. Ayaw ho niyang maniwala po mga kabida na adik di umano ito hong si Pangulong Marcos, ano? Kahit na po ang nagpatutuo ho dito mga kabida yung mismong kapatid po ng Pangulo, ano? Na si Senador Amy Marcos. Okay? Na mas kilalang kilala po niya ito hong si Pangulong Marcos, okay? Kaysa dito ho kay Gadon, ano? Mga kabida. Okay? Ang sabi po ni Gadon, ayon kay Gadon, batay umano sa katalinuhan at paraan ng pag-iisip ng Pangulo, malinaw na hindi ito gumagamit ng anumang illegal na substansya. Ayon, binabase lang po niya mga kabida yung hindi ho pagiging addict at hindi ho gumagamit ng illegal na droga ito hong si Pangulong Marcos doon ho sa kanyang katalinuhan at the way mag-isip. Okay, ito hong si Pangulong Marcos, ayon po kay Gadon, ano? Mga kabida. Eto, tuloy po tayo, ano? Dagdag pa niya, hinahangaan pa raw ng ilang pandaigdigang pinuno ang talino at kakayahan ni Marcos. Bagay na para kay Gadon ay nagpapakita ng pagiging maayos na Pangulo. Ayun. Napakatalino ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, kahit yung mga world leaders believe sa kanya, ani Gadon. Ayon. Saan kaya humuhugot ito hong si Gadon mga kabida sa kanya hong paghanga ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Marami hong mga insinuations at nagsasabi ng mga netizens, ano, na nagsisip-sip lang daw ito hong si Gadon, ano? Mga kabida, kasi po yun nga presidential appointee, ano? May trabaho po ngayon. Pero ayaw doon niyang mawala ito kung si Marcos, ayaw niyang matanggal, ayaw po niyang mag-resign. Kasi po ang epekto po sa kanya dito mga kabida, mawalan po siya ng trabaho, ano? Okay? Kasi yun nga hindi na po siya abogado. Disbarred lawyer ito mga kabida ng Korte Suprema, ano po? No? So technically, kung mawawala itong si Marcos, mawawalan na rin ng trabaho ito kung si Gadon. Kaya ganito na lang po siya tindi, ano, na umanga po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida, ano po. Yung sinasabi po niyang katalinuhan po ng Pangulo, ano, testingin po natin mga kabida kung gaano ba katalino ito hong si Marcos. Okay, simulan po natin dito ho sa pagsugpo mga kabida sa issue po ng corruption. Okay, sinasabi po nila na mismong Pangulo daw ang nanguna at nagbulgar sa korupsyon na nangyari ho sa flood control project. Okay? I beg to disagree, ano, to that notion, mga kabida. Bakit? Kasi hindi po malalaman ng taong bayan na may problema ho sa flood control, ano, kung hindi po binaha ang Metro Manila, mga kabida. Doon ho nag-umpisa. Kasi alalahanin po ninyo, nung nagsalita po ang Pangulo, nung State of the Nation Address, pangatlo ata yun na State of the Nation Address, ano? Nabanggit po ng Pangulo mga kabida, at in fact, kanya hong ibinida sa kanyang SONA na meron na pong 5,500 flood control projects po ang nalikha po ng kanyang administrasyon, mga kabida, sa buong Pilipinas. Okay? Napakagandang balita yon, mga kabida, ano? Bumapalakpak yung tao po sa gallery po ng House of Representatives. Okay? Subalit, ilang linggo po ang nakalipas, mga kabida. Okay? Bumaha po sa Metro Manila. At yun,
doon po nalaman po mga kabida na meron pong problema ho sa flood control projects natin. Okay? Oh. Sinasabi po nila na ang Pangulo daw ang nagbukas ng pinto para po sumingaw itong issue po ng corruption sa flood control projects. Hindi. Ang kalikasan po, mga kabida, hindi po ang Pangulo. Okay? Yung ginawa po ng Pangulo, sinundan lang po niya yung ginawa po ng kalikasan po, mga kabida. Dahil ho sa pressure po ng taong bayan, yun yung totoo, mga kabida. O ngayon, paano ho niya sugpuin ito kung napakatalino ba ang Pangulo? Sa katunayan nga maliban ho dito sa flood control project controversy po, mga kabida, nagsulputan po yung ibang corruption po, mga kabida, sa ibang mga sangay ng pamahalaan, mga kabida. Alright? From flood control projects, mga kabida, okay, napunta yung issue po ng corruption doon ho sa farm to market roads. And then, sa bagong video na isiniwalat po, mga kabida, ni dating Ako Bicol Party List Representative, nabanggit po niya yung issue po ng importation po ng bigas, issue po ng importation po, mga kabida, ng sibuyas. Okay? Issue po ng importation po ng isda, mga kabida, na meron daw corruption doon. Okay? So kung napakatalino pa ang Pangulo, bakit lumaganap itong corruption, mga kabida, mula sa issue po ng budget insertion napunta sa flood control hanggang ito ay kumalat na po sa iba't ibang sektor po, mga kabida, ng ating lipunan. Okay? So paano yan? Kung ganyan po mag-isip po ang Pangulo, mga kabida, yung mga nabiktima ho sa baha, okay? Ang dami hong reklamo, mga kabida, Unang-una po, doon pa lang sa presence po ng Pangulo, ilang araw matapos pong binaha, mga kabidang Cebu. Okay? Tsaka pa po sumipot at nagpakita po ang Pangulo, So parang meron pong delay of appearance, ng Pangulo, mga kabida. Yun ba yung sinasabi po ni Larry Gadon na napakahusay mag-isip, mga kabida, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Okay? So saan po kumuha po ng hugot at basihan ito kung si Larry Gadon, mga kabida? Ang tingin nga ng iba dito, parang lang, matabunan lang po itong issue po ng corruption po, mga kabida, kahit ano-ano na lang po yung pinagsasabi po ni Gadon, Okay? Complimenting the President, mga kabida, sa kanyang pagkatao. Okay? Kahit na po perceived by many, na palpak si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Pero pilit pa rin ibinabangon ni Larry Gadon yung imahe po ng Pangulo. Okay? Yun ngang APEC Summit, Diba? Dami hong bumatikos kay Pangulong Marcos po doon. Doon sa ASEAN Summit po, mga kabida, halos hindi po pinansin ng Pangulo. Okay? How much more doon ho sa APEC, gate crash po ang Pangulo doon ho sa presidential table, mga kabida. Kung saan po ay kinamayan niya ito hong si Xi Jinping na supposedly out of protocol po yun. Mga kabida, Ganun ba umasal ang isang Pangulo na matalino, magaling mag-isip, mga kabida? Sa tingin ho ninyo, anong palagay ho ninyo doon ho sa naging pahayag po, paghanga po, mga kabida, ni Larry Gadon, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Okay? Do you think deserve ang Pangulo tawagin na matalino, mga kabida? Okay? Deserve ang Pangulo sa paghanga mula sa mga leaders sa buong mundo? Ito lang po, hindi po binanggit kasi ni Gadon kung sino-sino itong mga world leaders na ito, para magkaalaman po, mga kabida, kung totoong umahanga ba, bilib na bilib ba itong mga world leaders kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Okay? Kung magbanggit lang po, kahit isang pangalan lang po ito kung si Gadon, kung sino yung sinabi po niyang world leaders, kahit isa lang po na humahanga at bumilib po kay Pangulong Marcos, para matanong din natin, mga kabida, itong world leader na ito, na kung talaga bang bumilib at humahanga po siya kay Pangulong Marcos, yung kanyang katalinuhan at magaling mag-isip, mga kabida. Okay? So for your comment,
And for your opinion, please comment down, mga kabida. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.